nahihiwagaan ako, mga kababayan, sa recent post ni Miss Calvey. Share ko sa inyo. May aalis daw ng bansa kasi based from mga recent ganap, mukhang hindi nila kakayanin ang mga susunod na mangyayari. Isipin nyo na lang kung halimbawang matuloy ang People Power 3. Every time kasi na nagla-live ako mga ate at kuya, majority of you, even kapag nagpo-post ang mga DDS influencers, bloggers, political mga political figures, majority of you would comment na susuportahan nyo ang PP3, malayo man kayo or malapit sa Pilipinas. Okay? Or nandito man kayo sa Pilipinas or wala. Ngayon, nag-post recently si Miss Cathy Binag and nahihiwagaan ako sa post niyang to. Mukhang may aalis ng bansa soon. Bakit sila aalis? At sino itong mga to? Aalis para tumakas? Di ba umalis si Kuting, umattend ng kasal ng tikbalang di umano? Di ba kinasal si Migaon sa Thailand? O anong sabi? O si Kuting pumunta ng Thailand para umattend ng kasal ni Migaon. Sa Thailand ba yung kasal na yon? So nakapag-abroad na. O, ang bilis umalis kung nakakaalis man. May mga, hindi pa yata niya nadadalaw yung mga nakaburol na nalibing ng buhay sa Batangas nung nag-landslide nung bagyong Christine. Tapos porke ang bagyo ngayon nasa norte, so medyo okay ang flight sa NAIA, aba nakalipad ng ibang bansa para umattend ng kasal. O nakauwi na. Ay, ang sarap ng buhay! Lakwachero! Parang may nunal sa talampakan si Kuting, no? So, aalis ng bansa? Bakit? Miss Cathy, sino ito? Ewan ko, dinidiscuss nila. Pero tingnan natin yung mga comments ng ng mga netizens sa post ni Miss Cathy. O, sana naman daw tumakas na nga or lumayas na. Sumusobra na kasi. Political asylum? Oh, kapatid yata to or pinsan ni Pangulong Duterte ang nagsabi. So, political asylum. Saan sila pupunta? The Netherlands? Sa Switzerland? Saan tayo walang extradition treaty na kung saan hindi pwedeng isole ng bansang pupuntahan? Sina Kuting na yan. At ang asawa niyang parang nilukot na corduroy. Bakit kayo tatakas? At pag-uusapan natin mamaya yung mga signs na kinakabahan na tong mga to. Nininervyos na. Kasi right now, parang ang dami ng aware na pwede talagang bumaba na ang taong bayan. Sabi ko naman sa inyo yung mga ginagawa ni Dark Choco sa Mindanao, yung mga panggigipit nila doon, pamimressure sa mga Mindanaoan leaders, yung mga pinipigil nila yung distribution ng ayuda. Eh syempre, kahit na band-aid approach ang pamimigay ng ayuda, kapag pinangako na sa parting Mindanao yung ipamimigay na pera naman ng taong bayan yan, malaking tulong din yan sa mga constituents ng mga leaders doon. Kaso mo, kapag hindi nila kaalyado, hindi nila itutuloy. Kaya nakita nyo, may mga nagsipagluhuran na, nagmamakaawang ituloy na ang pamimigay ng ayuda somewhere in Mindanao, Maguindanao ba yun or kung saan man. Oh. Tapos, biro mo yun, ikaw ay public servant, ikaw ay leader doon sa lugar na yun, tapos luluhod ka, magmamakaawa kang ituloy ang pamimigay ng ayuda. Ay pera naman ng taong bayan yun. Kahit pa sabihing temporary solution yan sa kahirapan, makakatulong pa rin sa mahihirap. Tapos pipila na ang mga tao doon, mag-aantay na sa covered court, tapos wala pala silang matatanggap dahil lang sa power tripping ni Dark Choco. Okay, Dark Choco. Hello, Ate GQ. Hello sa members ng EDSA Friday group. Hello, hello. Oh. So, baka mamaya ang taong magtitipon-tipon ay pasimulan ng Mindanao. Particularly in Davao. Pwede naman yon magtipon. Alam nyo, talagang yan ang mga maiinit ngayon di ba? Davao. Pwedeng panimulan yan ng people power. Cebu. Gustong mag-participate ng mga taga Cebu kahit na mukhang wakwak yung nandoon. Hindi sila takot sa wakwak o manananggal. Di ba? Oh.
Manila, 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 I keep coming back to Manila. Gustong-gusto ko yung video na yun ng ng SEA Games, mga ate at kuya. Hindi kaya ni Kuting yun kasi wala siyang pa SEA Games. Wala siyang pa Olympics, wala siyang infra, wala siyang big ticket project sa Pilipinas. Nung si PRRD, bonggang-bongga, proud na proud tayong Pilipino, oh. Nung nag-host tayo ng SEA Games, 'di ba? Tayo pa ang grand winner. Tapos ang mga taga-ibang bansa tuwang-tuwa sa Pilipinas, yung mga taga Southeast, mga neighboring countries natin na umattend ng SEA Games noong 2019. Bago ang pandemic, mga ate at kuya. 'Di ba? O inintriga pa yung cauldron na yun na pagkalaki-laking sulo doon sa Capas Tarlac sa pinagawang bagong stadium kasi yung mga pinagawa po na paggaganapan ng SEA Games, mga bago lahat eh, mga state of the art na mga facilities para 'di ba, pang international, pwede pang for Olympics yun one day. Ay ewan ko baka nandoon na yung mga yung ano ba yun, yung mga ano tawag doon, yung taga-ibang bansa na pinapunta dito na kinontra ni VP Sara, mga Afghan refugees kuno. Baka mamaya nandyan na sa mga facilities ng Kapas Tarlac na pinagganapan ng SEA Games. Oh, kung na-conquer nila ang KOJC sa Tamayong sa Davao, baka paglagyan pa nila ng mga Afghan refugees kuno yan. Or baka mamaya Afghan ng mga trained pala na mga terorista. So alam nyo bang isa sa pumipigil mga ate at kuya na magtipon-tipon ang taong bayan ay yung chika na di umano ang mga Amerikano ay nakabase na rin dyan sa somewhere in QC ba yan? Kung sakasakali daw dumagsa ang tao, kasi baka dumagsa sa Cebu, sa Davao, sa Luneta, sa EDSA, kung sakasakaling bumaba daw ang taong bayan sa kakalsadahan para alam nyo na kung ano man ang gawin, nakaredy daw ang mga kano. Nandyan na daw sa veterans, Camp Aguinaldo ba yan? Nandyan na rin daw sa Camp Crame or nearby. Sabi yan ng mga kakampi natin na kinokontra din nila ang pagbaba ng taong bayan. Yan ang nakakalungkot. May mga grupo ng mga Duterte supporters na kinokontra nila ang kagustuhan ng taong bayan na bumaba na. Samantalang kapag nagla-live tayo, nagla-live si Miss Marlica at kung sino-sino pang mga vloggers, gigil na ang taong bayan, gusto nang bumaba sa kakalsadahan. Nga lang at may pumipigil. Okay ba signal natin? Ngalngal na ako ng ngalngal. Baka ang signal natin eh. Oh. So, hopefully sana nga nagmamakaawa na ang taong bayan, nagmamakaawa ng bumaba sa pwesto, ganyan. Oh, di ba pwedeng himas rehas? Ay, gusto ko yan. Kaya lang si Kuting, hindi siya pwedeng humimas ng rehas dahil immune siya sa mga kaso. May mga nagko-comment na kasi mga netizens. Lalayas na ang mga salot sa lipunan, sana nga Lord. Kuting, every time na nagla-live ako, lalo pag nasa EDSA ako, libo ang nanonood. Samantalang kapag nagla-live ako sa studio ko, minsan wala pang 600, wala pang 500. Pag ako umedsa, libo ang nanonood, umaabot ako ng 2,000 live viewers. Ay, biro mo, tumatambay lang kami doon. Right? O, andito kami nag-aantay. Baka sakali may grupong gustong bumaba, at least nandito na ang EFG, ganyan. Di ba? Mag-aabang kami dito every Friday. O, Friday nga pala ngayon. Hindi lang kami nakababa mga ate at kuya sa EDSA dahil nga po, mangili naman, November 1. Kahit isang araw man lang kaming umabsent, no? Isang Friday man lang. Hello, EDSA Friday group. So, gusto na ng taong bayan. Kung hindi ka aalis sa pwesto mo, Kuting, ha? Halatang halata ng inutil ka, walang kwenta, may 2 years ka na. Wala ka pang big ticket projects. Hindi mo alam ang gagawin mo pagka may mga bagyo. Hindi pa tapos ang taong ito, wala na tayong budget, nangungutang ka na naman. May babasahin ako sa inyo bago natin, teka lang, may babasahin ako ha, galing sa isang GCD umano. Related, grabe sa kasakiman. Kaya dapat na tong sipain, okay? Basahin ko ha. Message. Okay, backread ako. May nag-send nito sa GC namin. I lifted this from another GC. Can anyone validate it? Sabi.
Pinapa-validate sa mga kasama namin sa group chat itong chika galing sa isang GC pa ng kakilala namin. Did you know that the Philippines will be borrowing almost 9 billion US dollars from the World Bank for 2023 from 2023 to 2025? Nung unang taon ni Kuting, umutang ng 2.37 billion. Nung last year, umutang ng 2.45 billion. Next year, uutang ng 4 billion. Okay, 5 billion, 4 billion. So 9 billion total. Umutang nung 2023, ibinudget ng ngayong taon siguro tong 2.45 billion. 9 billion US dollars, mag-calculator tayo ngayon. Utang ng utang, palobo ng palobo ang utang natin, wala tayong nakikitang infra. Ang kanila lang project, ayuda. Umayuda ng umayuda. Ay billions lang naman ang budget nila sa ayuda, ay ang budget ngayong taon, trillion. 6 trillion, di ba? Oh. Next year, another 6 trillion, mas malaking konti. Naubos na daw ang budget natin ngayong taon, hindi pa tapos ang per month. Paparating pa, ito November ngayon, may paparating pang another month na puro bagyo rin. Lalo ngayong November, puro bagyo. Wala na tayong contingency funds, mga ate at kuya. Wala na yata tayong emergency funds. Saan napunta ang pera? Tapos sabi ni Miss Cathy, may mga Christian Louboutin shoes na yata yung mga kongresista. Ang liit naman ang sweldo nila, di ba? Paano nilang na-afford ang ganyang lifestyle, ang ganyang mga kamamahaling gamit? Si Migao nasa sa Thailand nagpakasal, wow, apakayaman, sana all. Oh, magkano na in billion? This is 9 billion. Multiply natin sa magkano ang dollars ngayon. Pagpalagay mo 57 pesos. That's kalahating trilyon, mga ate at kuya. 513 billion. Inutang or uutangin ni Kuting. Pero wala tayong nakikitang resulta ng mga pinag-uutang at ng trilyon-trilyon nating budget taon-taon. Gigil na ang taong bayan. Pag-uusapan natin mamaya, si Kuting pumunta na nakipagkita na sa iglesia, o nakipagkita na kay Lenny. Ay, aswang! Sus Mariosep, Ginoo ko. Karimari-maring. Nakipagkita na sa iglesia kay Lenny. Bakit? Mukhang kinakabahan na. Ngayon kung lalaya sila, mga ate at kuya ng Pilipinas, kung tatakas sila ng bansa, dapat ba nating habulin? Dapat ba nating cornerin? Kasi may mga nagbabanggit, hindi pa pwedeng kulong muna. Immune pa yan for 6 years, pero kung matatanggal yan sa pwesto, halimbawa matanggal yan sa pwesto, amen, amen, inshallah, ngayong taon, next year, hindi na yan immune sa kaso. Baka pwedeng huwag makatakas ang mga yan at maikulong na lang. Makaganti man lang tayo. Or maybe gamiting state witness, kung sabagay sila yung ultimate no? Kung ang mag-asawa ay tatakas, hindi sila pwedeng state witness laban sa mga kongresista. Sila yung ultimate benefactor ng kamkaman na ito. Kung talagang may mga kinakamkam. Kasi wala tayo nakikitang proyekto, trilyon-trilyon ang budget, bilyon-bilyon ang inuutang. Wala tayo nakikita saan napupunta ang pera. Ilan lang naman ang nakakatanggap ng ayuda kapag kakaalyado nila yung mga politiko sa mga bayan-bayan na yan at probinsya. Kung hindi ka kaalyado, hindi ka makakatanggap. Wala kaming nare-receive na ayuda kahit 5 duling. Kayo ba, may na-receive kayong ayuda? So saan napunta ang pera? Oh, ngayon kung aalis sila, baka yung mga perang yan ay deposit na abroad. O sige, lumayas na sila at wag nang bumalik, okay lang. Okay lang ba yun sa inyo, mga ate at kuya? O kailangang papanagutin at ikulong? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.